Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, may reaction video tayo dito kay Rob Trip. Alright, don't forget to subscribe this channel, Rob Trip. Alright, intro muna. Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, may reaction tayo dito kay dating spokesman, Harry Roque. At ang iglesia daw ay bilang hadlang sa impeachment ni VP Sara Duterte ay malaking rally ang gaganapin ng Iglesia ni Cristo. At Iglesia ni Cristo ay bilang hadlang ng impeachment ni VP Sara Duterte. At nakahanda na at isusulong ang kanyang impeachment bilang hindi matuloy at wag i-impeach si VP Sara. Alright, panorin natin dito kay ating spokesman Harry Roque. Alright, now the part 2, let's do watch. Kaya hindi tayo nakakapag-spokes hour, kaya alam ko miski Sabado mag-spokes hour na tayo. Meron din naman po tayo hanggang bukas, araw ng linggo. So, siguro naman alam nyo na, kinakasana ng Iglesia ni Cristo isang malawakang para ikarating ang kanilang pagtuto sa impeachment ni VP Sara. At alam nyo ba ang balita ko, abay hindi lang Iglesia ni Cristo ang sasapi rito. Meron pang iba't ibang mga simbahan ang sasapi dito. At siguro, ito na ngayon ang mga pinakamalaking pagtitipon. Ayan, ito ang pinakamalaking pagtitipon na mga simbahan at sambahan, Iglesia ni Cristo at iba pa. Na makikita natin sa ating kasaysayan. No? So anong ibig sabihin nito? Ano ang mangyayari sa mga kongresista na susuporta sa impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte? Well, bilang isang politiko, alam na po natin kung gaano kaimportante ang suporta ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na sa mga tumatakbong kongresista. Kasi alam niyo yung lamang ng kongresista sa distrito, kakaunti lang yan. At minsan, yung kaunting lamang na yan, nakadepende dun sa numero ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, magsasanib puwersa pang iba't ibang simbahan. So, kapag nagsabi rin iba't ibang simbahan na i-boycott ang lahat ng sumuporta sa impeachment ni Inday Sara, ibig sabihin, matatalo ang mga kongresistang yan. So, kung ikaw ay kongresista, kakasa ka pa ba sa impeachment? Ang problema, kinakailangan kasi kung gusto nilang i-fast track, pipirma sila sa isang impeachment resolution. Ayan, pinamamadali ng mga NPA di ba? Kaya, ayan, nakahanda ang ating Iglesia ni Cristo para hindi matuloy ang impeachment ni VP Sara. Kapag sila'y nakapirma, markado na sila. Hindi lang sa iglesia. Oo, markado na pag pumirma kayo at isa na kayong bayaran. Kundi iba pang mga simbahan na sasapit sa malawakang pagtuto. Isa na kayong bayaran. Pagtatanggal kay VP Sara. Alam niyo itong pagtatanggal kay Inday Sara, matagal ang plano yan. Sa mulat-mula, alam nila. Simula, kaya nga alam ni Amy Marcos yan. Alam ni Amy Marcos na ano ang mangyayari. Kasi gahaman nga sa posisyon ang Marcos. Lalo na itong Sintambalos-Los, very awesome. Awesome! Alright, let's get it on. Nabanta si Inday Sara at ako na nga yung unang-una nagsabi na talagang pinaplano nila yung impeachment complaint, di ba? Yan po ay pinasinungalingan ng mga liderato ng Kamara de Representante. So anong lumalabas? Ang liderato ng Kamara ay sinungaling. Dahil sa mulat nila. Sinungaling, yan dapat sa kanila ganito. Ayan, talagang pinakailangan nila. Yung pinakamalaking banta na Marcos forever. At hindi lang yan kanilang plano. No? Pag natanggal na si VP Sara at wala na talagang banta para maging presidente, isusulong po nila ang charter change. Bakit? Kasi baka maya-maya, meron na namang ibang malakas na kandidato para masigurado na si Tambaluslos ay maging pinuno ng ating gobyerno matapos. Nila mo, magiging presidente si Tambalonglong. Tambalonglong nyo.
tapos ang Marcos Jr. So yan po ang kanilang playbook. Kaya lang, Oh, yan nasira ang playbook. Kaya na kanilang Iglesia ni Cristo na darating gagawin. talaga ay supporter ng mga Marcos ay magpapatawag ng malawakang rally na susuportahan si Vice President at tututulan ang pag-impeach kay BP Sara. Pero pansinin niyo po ha, ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo, sinusuportahan nila yung panawagan ni BBM na wag i-impeach si Inday Sara. Well, siyempre, ang sabi nga, ang wika nga sa Ingles, they're calling the bluff of BBM. Siyempre, sinasabi niya, Ayan, dapat ayan na iwasan na natin yan. ayaw niya ma-impeach si Inday Sara. Pero tignan niyo naman, anong ginagawa ng Kamara de Representante, anong ginagawa ng Speaker, tuloy-tuloy. Naniniwala ba kayo na ang presidential insan, na Speaker of the House, ay susuway sa kagustuhan ng Presidente? Kabahagi po yan ng mas malawakang plano. At kung hindi man kasama si PBBM, sigurado dyan, yan ang plano ng Lisa Araneta Marcos at ng Romualdez at nagpapakita na kung talagang totoong ayaw ma-impeach ni Presidente si BP Sara, ibig sabihin, naging inutil na ang Presidente. Dahil nga ang suspetsya ng marami, wala sa tamang pag-iisip, ang nagpapatok ng gobyerno ay talagang itong si Lisa Marcos at si Tambaluslos Martin Romualdez. So, dalawa lang po yan. Either nag-good cop, bad cop lang sila, pero talagang plano nilang sirain ng tuluyan ang VP Sara Duterte, or talagang nawala na ng hawak sa kapangyarihan ng presidente at binabaliwala na siya ng kanyang may bahay at ng kanyang presidential insan. Ganun pa man, ayan na ang malaking hadlang. Sino na yung mga kongresista ang isusugal ang kanilang politika? Ibig sabihin sila Tamaluslos at Lisa Marcos ng parang presidente natin. Ayan, dapat malaman ng ibang Political career tao yan. para sa utos ng Tambaluslos na i-impeach si Inday Sara. Mas importante muna, magpatuloy sila sa kanilang buhay politika. At yan ang ibig sabihin, dapat manalo sa susunod na eleksyon. So ang prediction ko po, dahil dito sa malawakang pagtitipon na tinatawag ng Iglesia ni Cristo at iba pang mga simbahan, ay nako, matatakot po mga kongresista na pumirma dyan sa impeachment kahit magkano pang kwarta ang isupalpal mo sa kanilang mga muka. Dahil above all else, nahilig sila sa pera, pagdating sa eleksyon, ang importante, magwagi muna sa eleksyon. Di ba? Kaya, ang tingin ko po, ang gagawin ng gobyerno, makikipag-negotiate sa iglesia na wag nang ituloy ang rally na yan. Kunwari, magbibigay ng concession, sige, hindi na namin i-impeach Inday Sara. Nako, pero wag po na kayong maniwala. Dahil kung nakita niyo yung bilyar strategy kay Estrada, biglang-bigla, wala nang butuhan, wala nang resolution, nagbiba botse na lang. At kapag nagbiba botse, hindi malalaman ng iglesia kung sino talaga ang bumoto para sa impeachment para hindi nila masuportahan. So yan ang iniisip ko na plan B nila. Viva voce at para hindi mapagdiskatahan ng Iglesia ni Cristo ang mga susuporta kay sa impeachment ni Sara Duterte. Pero pag ginawa naman nila yan na viva voce, ang gagawin lang ng Iglesia, lahat ng mga nakaupo, ibo-boycott nila. At siguro, hindi lahat ng mga bumoto sa impeachment ay matatalo, pero karamihan nung may mga malalakas na kalaban ay matatalo. Dahil kapag sila nagdesisyon na lahat ng nagviva voce, wag nang iboto, delikado talaga yung mga may laban sa kanilang mga distrito. Ilan lang mga walang laban talaga Siguro pa wala pang 1/4 walang laban sa kanilang mga distrito dahil nga sa term limits. Yung mga dating gobernador, kinakailangan magkongresista, mga dating mayor, dapat magkongresista, at yung dating... Ayan, isang malaking rally ang gagawin ng Iglesia ni Cristo at iba pang mga simbahan. At ito ay isang malaking suporta para kay BP Sara. At tabayanan po natin ang malaking rally na yan. Alright? Na third termers, sila naman ay magiging gobernador at magnanakaw. So, mabuti na lang po, nariyan ang ating mga simbahan. At nagagalak din po ako na bagamat hindi ko sinasabi ang simbahan Katolika, abay itong si Sok Villegas na nanawagan na rin, no? Dapat talaga maabra sa sobrang pamumulitika at sa sobrang korupsyon sa gobyerno ngayon. Bagamat siya po ay dilawan to the core at hindi po talaga susuporta yung kay Duterte, siguro hindi na rin niya naatim
o maatim yung lantaran na korupsyon at pamumulitan na nangyayari sa ating bayan. Kaya nagsalita na rin siya. So hindi po ako magtataka kung marami rin sa ating mga Katoliko ang makipagsanib puwersa kasama ang Iglesia ni Cristo at iba pang mga simbahan. Kung hindi man ang institusyon ng simbahang Katolika ay sasapi, magkakaroon din yan ng parang panawagan sa mga Katoliko na makiisa na rin. Ang napipigilan ba ay ang impeachment lang ni Inday Sara Duterte o ito ba ay magdudulot na ng People Power 3? Malamang isang pag marami na, di ba? People power na yan. At ang dami ng member ng Iglesia ni Cristo at Katoliko. Isang people power na yan, malamang. Pag nangyari yan. Siguro naman, kung talaga alam nilang bumasa ng, kumbaga, usaping politika, alam na ni Bongbong Marcos Jr. na malapit na ang katapusan. Kapag hindi niya tinanggap, yan, malapit na ang katapusan talaga ni Bongbong Marcos. Ang kanyang pinsan as speaker, pag hindi Lalo na yan si Speaker. Nagapak na lang sa lupa. ipinigil ang lahat ng mga paninira sa Duterte, goodbye Marcos Jr. in the same way na nag-goodbye tayo kay Marcos Sr. Ang problema kasi sa kanila, Ayan, baka magpunta ng Hawaii din yan, ha? At biglang lumipad, nagpunta ng Hawaii para si Marcos Sr. bilang people power. Dahil ang akala nila, dahil nasa kanila lahat ng salapi at sila ngayon nagplano, di ba dapat ngayong araw nito, Kala nila, sinasamba nila ang pera. At pera rin ang babagsak sa kanila. magkakaroon ng napakalaking pagtitipon. Nagagastusan daw ng 1.5 billion pesos. Pero hindi natuloy dahil alam nila na kahit magkano ang gastos para sa isang malawakang rally, talagang magmumukhang maliit lang yan kung ito komparado sa mga gastos ng rally ng mga pinagsanib. Sa mga kaibigan, sana po ipaglaban natin ang demokrasya. Miski hindi tayo kabahagi ng Iglesia ni Cristo, tayo po ay makiisa kapag sila'y nanawagan na ng mas malawakang pagtitipon. Okay? Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, Ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only Alright guys, at napanood at napakinggan po natin ang ating dating spokesman, Harry Roque. Ang Iglesia ni Cristo bilang hadlang sa impeachment ni VP Sara ay handa na sa rally. At kasama ang mga ibang simbahan. At ito ay malawakang rally na gaganapin at magiging people's power na para maibagsak si Pangulong Marcos at si Tambaluslos at si Lisa Marcos. Ayan, maraming salamat sa panonood at pakinig dito kay Rob Trip. Don't forget to subscribe this channel and see us again sa ating reaction video and peace out.